True story as experience bilang landlord. Madalas ko na-experience na tuwing pag-alis ni tenant, may nadadamage talaga sa paupahan ko. Either nagbubutas-butas yan sa wall kasi tinabit niya yung TV dyan at nagdikit-dikit pa siya ng mga picture frame dyan. Kaya tuklapan yung mga pintura. Kaya naniniwala talaga ako na based sa mismong experience ko na nagpakandalugi-lugi ako dyan sa negosyong paupahan. Nung 1 month security deposit lang hinihingi ko kay tenant. Kaya naman, ang masasuggest ko talaga based sa experience ko, dapat 2 months security deposit talaga ang hinihingi sa mga tenant dahil hindi talaga enough. Lalo na sa panahon ngayon, ang mahal na ng kuryente tubig. Paano mo magpapagkasya yon? Kung 1 month lang yung hihingiin mo na security deposit kay tenant, plus may nadadamage pa yan si tenant sa paupahan mo, hindi nakakasya yun, mag-aabono ka na. At marami pang pagkakataon na sa huling buwan ni tenant, nag-e-extend pa yan. Ma'am, kasi hindi ako makahanap ng paupahan. So mag-extend kami dito ng 10 days. Oh, alam naman libre tira yung 10 days na extend niya. Syempre, ibabawas mo rin yun sa deposito niya. Kasi wala ka namang magagawa eh. Kahit singilin mo pa, pigain mo pa yan, ayaw na magbayad ng 10 days. So dun mo rin yun ibabawas sa security deposit. At pag 1 month lang ang security deposit mo, sure ako, lugi ka dyan sa negosyong paupahan. Dahil ako mismo, ilang beses ko nang naranasan magkanda lugi-lugi sa negosyong paupahan dahil 1 month security deposit lang dati ang hinihingi ko kay tenant. Kaya ka landlord, 2 months security deposit ang hingiin mo kay tenant bilang protection mo at legal naman yan sa batas.